Tahanan ng OFW, kagabay ng bawat OFW, usapang serbisyo sa tahanan ng OFW. Kumusta kabayan? Welcome sa Usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Jel Miranda. Samahan niyo ako sa isang makabuluhang usapan na puno ng pag-asa at pagmamahal, ang boses at kwento ng bawat OFW at kanilang pamilya. Ngayong araw, kilalanin natin ang tampok sa ating OFW na sumakses. May mga kwento ng tagumpay na hindi lamang tungkol sa pera o negosyo, kundi tungkol sa tapang, pangarap at hindi pagsuko sa buhay. Ang ating bisita ngayon ay isang babae na nagsimula sa simpleng kalagayan, ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili, nagawa niyang baguhin ang kanyang buhay. Ngayon, siya ay isang matagumpay na entrepreneur, CEO at inspirasyon sa maraming Pilipino sa buong mundo. Alamin natin ang kanyang kwentong OFW. Let us all welcome Kabayan Rebecca Bustamante. Magandang araw, ma'am. Hello, thank you so much for inviting me here. Actually, ma'am, excited ako sa mga kwento na ibabahagi mo sa amin. Siguro balikan natin agad-agad. Bakit ka naging OFW? Nung bata kasi ako, 'di ba, galing ako sa hirap, 11 kaming magkakapatid, ang tatay namin walang magandang trabaho, ang nanay namin kasi namatay when I was 18 years old at iniwanan niya ako ng 4 na mga batang mga kapatid. Oo. So I don't have any option but to get out Philippines para nga mapag-aral ko sila, mabayaran ko yung utang namin, para yung pagbabago, ika nga. So kaya ako naging OFW. 11? Ang dami niyo pala, ma'am. Oo. I'm the lucky 7. So, pang-pito ka. Yes. And then, inisip mo na agad na ikaw ang parang responsibility mo na yung mga mas bata sa'yo. I don't know, somehow when I was very young, kasi nakita ko talagang yung paggising mo sa umaga wala kang pagkain. Yung magtitinda ka ng pandesal para makabili ako 1 kilong bigas, para may pang-almusal kami. Nang ulam lang namin tubig, lagyan mo ng asin. Kung meron kaming mantika noon, nako, maganda na noon yun. Masarap na Parang ganun. paulam. Oo. So, nandun na yung drive ko na tulungan kasi mga kapatid ko noon, yung wala man lang mga gatas, mga ganun. Ang gatas nila, noon di ba pag nagluto ka ng bigas, yung patawag doon, lagyan mo ng asin, yun ang kanilang gatas noon. So, I mean, if somehow hindi naman sinabi sa akin na magulang ko, nanay ko na magtrabaho ka, hindi pa, basta nandun yung drive ko at that young age. Pero yung mga mas nakakatanda sa'yo, paano sila? Yung mga kasi 5 mga kuya ko, yung panganay hanggang pang-5, puro mga lalaki. Yung mga kuya ko, mababait din sila. Kaya lang syempre, hindi rin nakapag-aral. Isa lang natapos ng high school. So, syempre, hindi rin nila siguro alam that time kung paano. Tapos yung ate ko, na polio. Kaya talagang ako ang parang naging panganay. Oo nga, no? Diba? At the age of 18, tama ba? Na ikaw na yung nag-iisip na, okay, ako na bahala sa mga kapatid ko mas bata. I don't know kung that's a thing. I know when our mother passed away when I was 18 na nakita ko kasi yung di ba yung nanay mo may sakit? Na talagang sinabi ng doktor na 3 months lang ang buhay niya. But she was fighting for her life kasi ayaw niyang mamatay. Kasi ang liliit nga ng mga anak. To the point na sinabi ko sa kanya na, Mami, gagawin kong lahat para sa aking mga kapatid. Parang yung pinangako ko talaga sa kanya yon. And then yun, by saying those words, parang she passed away. Parang nagkaroon siya ng peace of mind siguro. Oo. Parang ganun. Yun ang nangyari doon. Kaya ako kinagat yun yung word na yun. Sige, gusto mo magtrabaho, pero bakit ibang bansa? Because that's the only way that time. Remember, nung namatay nanay namin, nalaman ko na nakasanla yung bahay namin ng 100,000. 20,000 umabot ng 100,000 and very close to foreclosure. Kasi uso nun ang microfinancing. So yung lupa, hindi yung bahay, kundi yung lupa. So paano ko mababayaran ang utang na yun kung nung janitress ako, ang kita ko 800 peso. A month? A month. So how can nagtrabaho ko sa factory, I can't remember kung magkano sahod ko nun, but still, I'm sure I'm not making 2,000 peso that time.
Kasi 'di ba uso nun yung mga factory. Yes, Tapos oo. by pieces noon yun, parang gano'n. Mm. So, I can't remember ang sahod ko nun, but definitely kahit na ano ang sipag ko nun, hindi ko mababayaran yung hindi ko mapag-aaral mga kapatid ko kung hindi ako aalis. So, that's the only way for me that time. Mm. Nung So kapanahunan ko, wala kang kilala sa ibang bansa? wala akong kakilala sa ibang bansa. But mabuti na lang dahil yung may-ari ng bangko na nagtrabaho ka sa janitress, right? Na siya mismo ang tumulong sa akin para ma-meet ko ang agency. So silang tumulong sa akin kung paano ako makapunta sa abroad. Kasi I told them, can I work as a janitress? After 1 year, I need to go to abroad para mabayaran ko ang utang ko. Okay lang ba? Huwag niyong i-foreclose yung aming property. Sabi nila, oo. Okay lang. Okay lang. So maghihintay sila? Naghintay sila. So, but yet, nung sinabi nilang ganun, I make sure that pag weekend, imagine I work from Monday to Saturday, half day, di ba? As a Yes. janitress. Hapon, ng Sabado, pupunta ako sa Manila para lang pupunta ng agency at mag-apply ng trabaho. Can you believe that? Then Sunday afternoon na naman, uuwi na naman ako para makapagtrabaho ko ng Lunes. You see, it doesn't matter kung saan tayo. Ang mahalaga kung saan tayo patungo, saan tayo papunta, at ginagawa kung anong tama. Instead na nag-worry tayo sa mga problema, nagrereklamo, or nalulungkot, wag na natin sayangin yung ating mga oras at panahon at yung energy. More on find ways kung saan tayo patungo, saan tayo papunta. Likas ka talagang matapang. I have to. I don't have any options eh. Like, I think at that young age talaga, nakita ko yung kahirapan na gusto ko talagang tulungan yung aking pamilya, mga kapatid. Like, imagine nung maliliit kami, na wala man kaming proper bahay. Pag umulan, basa, like, tumutod yung putik, na kung may washroom ka, dudumi ka, pumunta ka doon sa bukid para, like, ganun buhay. Kaya ang mga tiyan namin noon, lalaki, puro bulate. Like, I mean, that kind of life. But imagine, okay lang. Ang mahalaga, gumawa tayo ng parang kung saan tayo patungo para yung pagbabago. Oo. Somehow, I have that kind of drive when I was young. And then nung ibang bansa ka na, kamusta yung naging buhay mo? Unang pagtuntong mo pa lang sa ibang bansa? That was very, actually kasi syempre first, like imagine when I was a kid, I don't even go to Manila. Oo. So ito naman Probinsyana talaga ako, right? Oo. Imagine, tapos nag-aeroplano ako, tapos pagdating ko doon, wala akong kalam-alam that nung pagdating ko doon, nung pinikap ako nung may-ari ng agency, dinala kami sa opisina, parang ganda opisina, na doon kami natulog magdamag na walang unan, like sa opisina ka na, wala man lang, ganun ang buhay ko so I was ganito ba paano kayo mangyayari? But I mean, I trust. Talagang niniwala ako na yun ang pagbabago ko. So nung Monday morning nung pinick up ako ng amo ko, dinala ako sa kanilang bahay, talagang sinabi ko sa sarili ko, I want to be the best domestic helper. I will do the best. Sabi ko doon sa amo ko kung anong ini-expect nila sa akin. So when I went there talaga, tinanong ko yung amo ko, what do you expect from me? So sinabi nila, kung yan ang dinoble ko ang performance ko, imagine from 5 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock at night. Every day yun ang buhay ko. Alam ko na kung anong ginagawa ko sa oras na yan. Can you believe that? Kasi kailangan kasi para madoble ko yung aking performance to be the best. Para masaya sila sa akin. Kasi kung masaya sila, magiging masaya din ako. I feel comfortable. Para at least yung sahod ko makukuha, matutulungan ko mga Yes, kapatid ko oo. at saka yung mababayaran ng utang. Kasi ganun lang ang buhay. So yung mindset talaga. I did. Yeah. Kasi no other option kundi patungo kung saan dapat patungo. So nag-alaga ka ng mga Dalawang foreigner. bata. Okay. Ang alaga ko, Jensen was 3 years old, Wewe was newly born. Right? So, talagang trinato ko silang para mga kapatid ko. Yes. That's what I did. And it was so beautiful. Imagine, gigising ako ng 5 o'clock in the morning, maglalaba ako. 6 o'clock, mag-prepare ako ng breakfast. 7 o'clock, ilalabas ko si Jensen sa school. Tapos, pag-drop ko sa kanya, mag-stop kami sa palengke di ba, yung sa market, para bibili ng iluluto sa gabi. Then, I will stop sa park para ikukang ko si Wewe, mag-exercise siya, parang ganon. 10 o'clock, nandun ako, patutulugin ko siya. Doon naman ako maglilinis, magpe-prepare ng lunch. Imagine, 12 o'clock, pupunta ko, pick-upin ko si Jensen sa school para magla-lunch, iuwi ko na naman, ibabalik mo na naman sa school. Oo. Imagine that kind of life. So naging routine lang, 'di ba? Yung Routine buhay. talaga, but it doesn't matter. Yeah. Hindi ako nagrereklamo. Okay. I was happy doing it. Imagine, Para mo silang anak.
para ko talaga silang anak, talagang mga kapatid. I treat them very, very well. Mm. And they became very, very close to me. And to the point na nagsiselos yung nanay kasi nga mas ako pa ang gusto na every night kaysa yung kanilang nanay. Oo, ganyan yung mga nagiging kwento ng mga domestic workers, Yes, no? Talagang oo. iba yung pagmamahal nila Iba doon sa tayo. mga nanny nila. Yes. Yes, oo. Filipino are the best. Correct, correct. Oh. And then, sabi mo, 5 a.m. up to 11 p.m. nagtatrabaho ka. And during weekends, Okay. Imagine I only have 1 day off a month. okay, Isang linggo, day? 1 day off sa isang buwan. Imagine that. Can you believe that? Ngayon, yung isang araw na yan, ayaw kong sayangin. Kaya sabi ko, gusto kong makapag-aral. Kasi kung ganun ang buhay ko at nag-aaral ako, yung mga kapatid ko, alam ko na wala silang rason kundi mag-aral. And to be the best also who they are. 'Di ba? Kasi kailangan ko maging halimbawa kung paano ko mag-expect sa kanila kung ako mismo hindi ko ginagawa. So I need to prove something. Kaya talaga ako naghanap ng Open University sa Singapore na sabi ko gusto kong i-continue ang aking pagka-accountant. So buti na lang tinanggap ako noong teacher na sabi niya na I know that you're so eager and I know someday, sabi niya, you will be successful. Kaya I will help you. Pero So, bawal ba mag-aral? Bawal kasi ang papel ko doon, not a student. It's a domestic helper. So need to follow the rules. But it's so beautiful na binigyan niya ako ng Correct. opportunity. Once a month. So, paano Once nagiging a sistema ninyo? So, Assignment ka? So she gave me homework for 1 Okay. month. Yung the book, kasi may libro yun, di ba? So binibigyan niya ako 1 month's work. And then, pagdating ko ngayon sa every once a month na yung punta ko sa kanya, i-check niya lahat yon. Ngayon, pag everything's okay, pag may mga mistake, tuturuan niya ako kung paano yung mga balance, di ba? Mga P&L na yan. Tapos, bibigyan na naman niya ako ng homework for months. So, ganun. So, it was so beautiful. Oo. So, hindi ka napapagod? Hindi ko fino-focus ang pagod. Fino-post ko kung saan patungo, saan papunta. Imagine from 11 to 1 o'clock every day, nag-aaral ako. But I was so happy. Kasi every time that I learn new things, I'm so excited. Parang ganun, parang full of energy. Correct. Ganun correct. ako. Oo. And then, nagtapos ka after ilang years or months? Paano yun? Kasi kung ako doon 3.5 years ako doon. So continue kasi parang kanun is more on, di ba, bookkeeping 1, bookkeeping 2, bookkeeping 3, ganun, right? Ang Accountancy. style doon, oo. So basta hindi ko alam kung paano yung na yun. Basta pagdating ko ng Toronto kasi, kinontinue ko na naman yun. Yung Nagtuloy-tuloy accounting na. oo. And then, kailan mo na-realize na parang ako ngayon, domestic worker ako, pero hindi ito pang matagalan. Kailan mo na-realize na magbabago rin ang buhay ko? Oh, kahit nung pagdating ko pa lang doon, sinabi ko na sarili ko, I want to be a domestic helper for 4 years. Okay. Binigyan ko ng deadline. May target na ako. Kasi dapat may target tayo. Para at least alam natin the next step. Kasi kung wala tayong target, paano tayo makakarating? Right? So, linagay ko na yon. So, sabi ko ganun, yung 2 years kasi na yon, lahat ng sahod ko padala ko sa amin kasi pambayad sa utang, sa mga kapatid. And then yung susunod na taon naman sabi, ipunin ko para yung panggastos ko papunta ng Canada. Parang yun ang sinabi ko doon Pero syempre, lahat pa pa rin yun. Nag-ipon talaga ako para ang binayad ko lang talaga yung pamasahe papunta ng Canada. Kaya iniisip ko ngayon, parang nagkamali nga ako dahil dapat, di ba, yung amo mo pala, pag every 2 years, babayaran ka ng ticket. I never knew. Hindi ako nag-demand. Kasi, hindi ko focus mga yun, yung benefits ko. I did not focus. I focus on paano ako makarating sa Ibang bansa. Correct. Can you believe that? No? Oo. So, paano naging transition mo from Singapore to Canada? So from Singapore to Canada diretso na hindi na ako umuwi dito para yung expenses para Yes. makatipid, right? So yun ang ginawa ko. Oo. So nung nag-apply ako from Singapore, meron kasi akong tita na pumunta ng Canada. So sabi niya sa akin, I will help you look for an employer. So yun ang nangyari. And then, syempre, panibagong buhay na naman sa Canada. Oh yes, and it was beautiful. Kamusta yung It's the journey best. na? Actually, for me, Canada is the best country. Because, imagine Canada given me so much opportunity. Same thing sa aking mga kapatid. Kasi, nung pagdating ko sa Canada, I started as a nanny. Okay? Nanny. So, ang target ko na naman, 2 taon lang ako magiging nanny. But it's so beautiful kasi, you only work there from 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock ng gabi. 7 to 7. Oo, after that, day off ko na. Di tuwan-tuwa na ako. Weekend, day off ko pa rin. Holy smoke for me. Sabi ko, oh my God, this is so malaking opportunity to. So, I maximize my time. So,
of course, number one, what can I do to be the best na naman na nanny para masaya sila sa akin? So, tinanong ko na naman sila. So, double performance na naman ako. So, di ba, it's so beautiful. Now, my extra time, imagine, Monday, Wednesday, after my work, tinuloy ko ang education ko kasi education is key. Kung gusto nating umasinso, kailangan magagaling na impormasyon ilalagay sa brain. Kasi kung maraming ilalagay dyan, yun ang lalabas. Ganun ang idea ko nun. Which is true, right? And then pag Tuesday naman, Thursday weekend, nag-part-time job ako. Imagine, nagbebenta ako ng kaldero. Oh, it was so beautiful. Kasi nakakabenta ako ng $20,000 sa isang buwan. Ang kita ko 35%, kumikita ako ng $7,000 sa isang buwan. What? Like, isn't that fantastic? Guess what? On my first year, nakabili ako ng Volvo na cash. Wow. Kahit na second hand, still. Correct. Yung Sarili mo yun. Yes. Yung sasakyan ng amo ko, binili ko. Isn't that beautiful? Yes, oo, totoo naman. So, Ganon. yung lupa niya pala sa Pangasinan, nabayaran na. Nabayaran yon. So, At yung least. to go back naman doon sa Pangasinan, nabayaran ko yung bahay na yon, yung lupa, isinanla ulit. Binayaran ko ulit. Naisanla ulit 3 times. Binayaran ko ulit. But, I mean, it's nice that it's there for the family na binigay ko sa mga kapatid ko, sa mga kuya ko. Okay, so kumikita ka na ng malaki habang ikaw ay nagiging Nanny pa rin. nanny pa rin. Oo. Yes. So, kailan mo nakilala yung husband mo? Okay, so what happened was, after 18 months, natanggap ko kasi yung open permit ng tao parang permanent resident. So, I decided to resign as a nanny, then to start my own business in employment. So, marami akong mga na-hire na mga OFW go to Toronto to give them opportunity to be like me. Na para magkaroon sila ng opportunity to go there, and at the same time, ako mga pamilya, ganon. That was in 1992. Oh my God. But then, in 1994, doon na can you believe that? Umalis ako when I was 19. I was 29 noong I was ready to settle down after 10 years. Akala ko 27 pala ako. Tinignan ko yung numbers, umuwi kami sa Canada. Nakalimutan mo na yung age. 29 pala, wala. Nakalimutan mo na yung age Yes, mo. so I was Yeah. 29 pala when I was ready to settle down. So, then I decided to, instead the bagay chose me, I said no, I want to choose the guy. So, it was cool. Talaga, right? ma'am? Oo. Iba? Talagang meron akong expectation kasi nga I want to have a good family, good partner, good father for my children. So, my friend is the one who introduced me to someone. So, that's recruiter ako, right? So, kinwalify ko ang kanyang, ang kanyang criteria talaga. I mean, yung kanyang resume. Oo. Nakapasa nga. Because nakapasa siya, tinawagan ko siya. So, on my first date, of course, we went to the gym kasi I used to go to the gym, di ba? So, public place. So, tinignan ko siya, parang pasado nga siya. And then imagine, we've been together for 32 years. Oh yeah, congratulations. Thank you. So, With ikaw ang 2 pumili. kids. So, paano mo siya niligawan? Yung akong tumawag sa kanya. And then? And then, by meeting him, I tried to, to really understand who he is, so lahat ng background niya and everything, without him knowing. So, syempre, nagbasa din ako ng libro kung paano. Right? So, I read the book called 101 Ways Women Should Know About Men. Oh, right? So, pinag-aralan ko din. So, and he was so pleased by me, by showcasing na parang he is so important. Yeah. Parang pinifeel niya na parang wala pang babaeng ganito sa akin. And of course, at the same time, dahil ako nag-invite ng mga dates, ako nagbabayad ng bills. Hindi ko pa na-experience ang ganito. Normally, pag nakipag-date ako, nagbabayad. What? Lalaki dapat. Oo. But ako, because I took that responsibility, plus, I invited him to watch the Miss Saigon, yung live, the Miss Saigon, to showcase how good Filipinas are. At talagang na-fall in love siya ng husto. So, Pati that's sa'yo. my story. Siguro nag-umpisa na. Saan tanungin mo? Later, tatanungin natin yung husband ni ma'am. Okay. Okay, so going back to your business, itong Shalray Associates, kailan naman nagsimula? You see, when I was in Toronto, right? We got married, we have kids. And my business before, parang nagkaroon ng recession in Toronto, so na-shut down yun. Okay. So I work with insurance company and it was so good. Then na-pirate ako ng cosmetic company. And that cosmetic company opened in the Philippines.
Kasi I'm one of the top performers in North America. So nung nag-open dito, sabi niya, why don't you go back and open Oo. the business there? Sabi ko, yeah, it would be nice kasi it's nice for my children also to learn the culture. Kaya kami umuwi dito, but I learned so much mistake kasi ang dami kong tinulungan na mga Pilipina to start a business. Hindi sila marunong ng financial literacy. Na-bankrupt ako. Kasi marami akong pinautang to start a business. And they don't know also. And one of the biggest mistake pa is, I trust the accountant ng company na ginamit niya yung aking credit card. Yung pala gambler siya. Na without me knowing. Kaya grabe ang challenge ko doon. And then that 9/11 happened. So my husband also came to Philippines to join me. That's when we decided to what we can do to really start our own business. And my husband do a lot of recruiting in Southeast Asia. No, actually, Southeast Asia noon yun eh. And then I did recruiting also. Sabi ko, this is a perfect business for us to do executive search. So instead na doon kami sa lower position, we did the high-end position because BPO nag-i-start noon dito. So it would be good for Richard as a foreigner kasi yung mga client gusto nila kasi foreigner siya. Ako naman Filipina, so I can connect with the Filipinos. And then yung mga talent ng mga Filipinos, right? Yeah. And also to market yung talent, yung mga tayong mga Pilipino na hindi lang mga foreigners na naglaran ng organization, but tayong mga Pilipino dapat ang mag-run, right? Correct. Kaya namin in-start yun. And it was so beautiful business kasi look, kung titignan mo ang BPO natin, right? Not because of us, but more, we are part of that journey. We are the number one in the whole world. Kaya nakakatuwa totoo yung nga. kana yon. Oo. So far, magandang tinatabo ng negosyong ito. It's good. It was very good kasi we started in 2005 until 2009. Hanggang ngayon existing pa rin, right? But somehow, nung settled na kami in 2009, doon na bumalik yung vision ko na when I was in Singapore, I always wanted, sabi ko, someday, we wanted to do something to show the world how good Filipinos are. That's when, kasi si Richard is a Canadian foreigner, sabi namin, kasi he really respect us and we really respect Filipinos and the country, the Philippines. Sabi ko, why don't we market Philippines, sabi ko gano'n around the world so that you can encourage investors to invest. Sabi niya, and he really love it kasi that's his one of the key also na gusto niyang ipakita sa buong mundo kasi he really respect us very much, right? So doon kami nag-start ng Asia CO events to really highlight the country and the talent of the Filipinos. Para kaya nakafocus kami sa Asia CO events. Para yung CSR na naging CSR. And now look, we've been doing it for 17 years. Nice. Can you believe that, no? Oo. Yes. So, hindi madali. Of course, it's not. At the beginning, people, are you telling the truth? Philippines, how can you talk about Philippine first world? Kasi yun ang vision. The short term ng Asia CO events is making Philippines as the business hub of Asia to start. Right? Second is making Philippines the first world country. So, who believe us? Because we are known as a OFW. We are known as maid. We are known, di ba, ganun lang tayo. At saka pumunta ka sa ibang bansa, where? Philippines? Where is that? So, they don't really know. So, sabi kong ganun, like, let's market it. But look at now. Di ba, kung manood ka na yung last na Spider-Man? Di ba, si Lola? Oo, di ba? Ngayon, everybody na, mga international, they love Filipinos. Grabe, right? So, mga ganun. And look, we're so happy. Yes, okay. And then, nagkaroon ka na ng libro. Paano mo naman naisipan na gumawa ng libro? The first book that I created, pwede ko bang ipakita? Yes, ma'am. The first book na kinreate ko is Made to Made. Kasi, kinirate namin to kasi it's a good story na kahit nakatulong ka, may potential. Na gusto kong i-share sa karamihan, lalo na yung mga OFW, na lahat tayo may potential. Nasa sa atin paano natin gawin. So, I want to give hope to not only sa mga OFW but to all Filipinos na nagkakaroon ng issues na bakit mahirap lang ako. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ang hirap? Itong libro na ito, it give you a lot of story kung paano ako nag-umpisa, paano ko ginawa, paano nangyari, ano yung mga steps na ginawa ko. Kaya ko ginawa itong libro na ito. So lahat ng storya mo bilang domestic helper na andito sa librong Yes, ito. oo. Paano ko po nag-umpisa, ano yung mga steps na ginawa ko, tapos ano naging outcome. Nandyan yan. sa libro na Napakaganda, yan. no?
Made to made. Oo. Mm. Sa pagsusulat ng libro, paano mo nailabas? I mean, the whole journey mo bilang domestic worker, bilang isang OFW. You know, what's so nice about this kasi somebody from GMA7 actually approached me na sabi niya, Rebecca, your story is incredible. Can we write a book? Kaya meron ako, siya ang hindi ako marunong magsulat. So siya ang aking nagsulat dyan. So she interviewed me like for how long para ni-write niya talaga properly. Tapos syempre after that you correct it, na make sure na everyday story is correct. Mga ganun. Correct. So siya talaga So nakatulong lahat ng sa akin. experience mo nandito Yes. talaga. And then meron ka dito, I wanted to grow rich and help my family. And it's not really impossible. Yes, correct. Oo. So ito It's talaga up to yung you. goal mo di ba? Para sa family. My goal really when I reach when I left Philippines really my siblings, 'di ba? Sabi ko yung mga kasi pinangako ko sa nanay ko na talagang gagawin ko lahat para sa mga kapatid ko. And that's really my goal. Yun ang focus ko talaga. By doing that, dire-diretso na yung kanya, yung kanya na nakasama na ako doon. Oo. So saan mabibili ma'am itong made to made? That book is available right now sa Shopee, Lazada, ganun, and it's coming out na sa National Bookstore or Fully Book on the way. Oo. Ayun. So magkano ma'am isang book? That one is I think is 300 peso lang. 300 pesos. And then the other book Tapos po- this is the exciting part. Oh my God. Oh, ayan girls, makinig na. Girl, men, or not only girls, even men who Yeah. can write it. How to land your man. Oh my God, this is Andyan yung available secret. also sa Shopee or Lazada. Shopee or Lazada. Available Ayan. din yan. And almost sa Fully Book, sa National Bookstore also. So magkano yan ma'am? This is 500 yan. How to and why I decided to find the man that I want to marry. Kasi, ang number one na ginawa ko dito is self-worth. Yes. Kasi ayaw kong makipag-date kung sino-sino lang, tapos walang nangyayari. So, self-worth is very important. And why I started that? At na talagang ako, kasi yung asawa ko, hindi yung andami wala akong time para makipag-boyfriend. Wala akong time para kung sino-sino lang. Kaya ako talagang Pinili mo dinevelop ko rin. pinili ko talaga. At saka talagang who deserve me. At I'm sure that whoever the guy that I choose, alam ko hindi niya ako didecline kasi I know myself. My worth, yes. Oh, alam ko na hindi niya ako, kung hindi niya ako pinili, it's okay, it's his loss, not my loss. Tama. So, ganun yun. So, ngayon sa book na ito, nandito rin yung story niya, ba't niya ako pinili, ano yung values na nakita niya sa akin, and why he decided yes when I asked him to marry me. Oh, secret! Nandyan sa secret. Alright ma'am, siguro sa mga domestic workers din, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila na action plan na nandyan din po sa books Yeah. ninyo? Sa mga kapwa kong domestic helper, so more on, really dapat may goals kayo. Tapos, ba't kayo papunta ng abroad or bakit kayo nasa abroad? Second, how long kayo mag-abroad? Ano ang dapat nyong gawin? Right? Mag-ipon. Dapat saving is the key. Kasi kung ang kita natin, magkakapit tayo ng Starbucks, kalimutan nyo na. Kung mga branded clothes, kalimutan nyo na. Branded bag, kalimutan nyo na. Kasi ang pinapayaman nyo yung may-ari. Kaya dapat marunong kayo mag-ipon. Pangapat ngayon, saan kayo, pag alam nyo nang tapos yung contract nyo, ano ang negosyo na gusto nyong gawin or anong trabahong susunod. Kasi kung alam nyo yung steps na yan, alam ko na in 5 years, 10 years, 15 years, machichinse ang buhay nyo. Yes. After all these years ng buong journey mo mula Singapore, Canada, and then nandito ka na sa Pilipinas, ano yung pinakamalaking aral na gusto mo talagang ibahagi, lalo na sa mga anak mo? Ang pinakasama lalo sa mga anak ko, more on yung ating family values is the key. Family values. Kasi yung family is really, yan ang panlaban natin. Yan ang ating tapang. Okay? Next is, of course, yung yung mo, dapat trust. Yeah. And then the value, you think for others first before yourself. Kasi yun ang sinasabi ko sa mga anak ko, always remember when you're out, always think on what can you do for others. Because when you do that, you know what? Blessings will just come to you. Sabi kong gano'n sa kanila, you have to persevere. So many challenges sa buhay. Pero don't worry about the challenges because it make you grow, make you strong. And you have to remember na just keep going. Yun ang sinasabi ko sa kanila lagi, yung trials na yan, kasama yan sa buhay. Hindi natin maaboy dyan eh. So the more challenges, sabi ko sa mga bata, the more better. Kasi that you become more stronger and you become more smarter. So ganun lang ang buhay, sinasabi ko. And you always have target.
how long sa posisyon na ito or sa business na yan, ano ang susunod, ano ang susunod, anong susunod. Para the more na ginagawa mo, the more ka nagiging smarter, Yes. sabi ko, the more ka maraming matutulungan. Marami nakakakilala sa'yo, nakita nila kung paano ka nagsimula at masasabi nilang tagumpay ka na. Pero para sa'yo, ma'am, ano ba talaga ibig sabihin ng tagumpay? I cannot answer you kasi marami nagsasabi you're already successful but I don't consider somehow myself as successful. Parang pakiramdam ko, ako pa rin yung dati. Ang pagkakaiba lang syempre yung pagkain, yung itsura and everything nagbago pero yung puso ko parang yung pa rin. Kaya talagang tagumpay is doing the right thing and really helping others. Yes. In a sense of contributing. Kung ano yung kaya mong mai-contribute. Kalimutan na natin na kung ano tayo, but more on magagawa natin sa iba. I think that's the best thing. Kaya ako ang focus ko, yung bansa natin, yung First World Philippines, na talagang ipaglalaban ko yan. Kaya yung Asia CEO Awards na yan is so important to really recognize yung mga leaders natin, yung magagaling na mga Pilipino, para yan talaga ang magiging legacy natin. And one of the key thing na talagang foundation na gagawin ko or legacy is the museum. Yeah. Na sinabi ko sa mga anak ko na hindi ko man magawa tong museum na ito, kayo ang magdidiretso kasi i-display natin doon yung lahat ng mga nanalo ng awards kasi yung mga kabataan, that's a place for them to visit Yes. para to be inspired and also leadership training program na pwede nilang gawin. Yun talaga ang gusto ko na sana dire-diretso na kahit wala na kami sa mundong ito na that will continue forever. Yun talaga ang gusto ko. So yun yung mga pangarap mo Yun pa. ang mga pangarap ko. Sa Kaya- family and your Yes. business. Kaya as a successful, hindi kita masagot kasi para sa akin, still, kulang pa rin. So meron ka pa magagawa. Marami pa. Life is too short and I know God created us, brought us into this world na let's not stop. Kasi sayang yung oras. Kaya yung oras ko napakahalaga. Talagang 24/7 dire-diretso. Kaya parang hindi ako, a lot of people, yun hindi ka napapagod because of that purpose. Yes. Oo. Meron ka ba mga upcoming events, ma'am, and any speaking engagements? Pwede mo sila invite. Yeah, ang dami nating events kasi our goal nga is to really make Philippines first world, right? So, ngayon ang next event natin on April 8 about energy kasi 'di ba energy is one the key right now. Ang dami nating mga issues sa energy. So, actually ang ganda kasi si Secretary Sharon confirmed to speak and after that meron din tayong Clark, we market Clark also. And then after mayroon tayong SME, yung mga SME, yung mga ating mga kababayan na maraming mga product, reach out to me kasi gusto nating i-display yan kasi dito ba yan natin ngayon dito sa Pilipinas, pwede nating ibenta yung ating mga kagalingan, mga ganun, and so many more. And of course, the best thing is the Asia CEO Awards sa October 13. Nomination sa May 1 magi-start na kaya maging ready kayo kasi that is one of the best awards in Southeast Asia or in the world. Let's claim it. Yes, ma'am. And of course, since sineselebrate natin ang Women's Month, ano po ang mensahe mo sa sa ating mga kapwa kababaihan? Tayo mga kapwa kababaihan, syempre especially sa Pilipinas, alam nyo ba kung anong result sa online na ang mga Pilipina ay tayo ang isang pinakamagaling sa buong mundo. Yes, right? Okay. Correct. So let's continue that and of course to be the best supporter sa ating mga partners, sa ating mga magulang na mga lalaki and everything kasi men at women, pag pinagsama yan, napakalakas at napaka-strong ang naging outcome. Parang kayong dalawa, right? So, yun ang message ko sa mga kabayan. Let's continue and work with our partner and also sa ating mga siblings, whatever. And bilang panghuli, ma'am, siguro kung makakausap mo yung batang ikaw, batang Rebecca, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? If kung makakausap ko yung batang Rebecca noon ng panahon, sana sinabi ko sa kanya, sana nag-aral ka ng mas magaling pa. Sana mas nung maliit ka, hindi ka nagrereklamo. Sana nung maliit ka, hindi ka naging mahiyain. Sana nung maliit ka, naging very confident ka. Sana nung maliit ka, naging talagang mas palaban ka. Na parang kung sino ka ngayon, sana ganun ka nung maliit ka. Kasi kung ganun ka nung maliit ka, grabe ang naging outcome na maiko-contribute mo pa sa ating bansa. Wow. Very inspiring, ma'am. Thank you so much sa pagkakataon. Alam kong sobrang busy mo at maraming salamat na paunlakan mo kami sa pagkakataong ito. And I'm sure marami pang mas na-inspire na mga kababayan natin mula sa iyong kwento. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-invite mo and I hope that we can give lots of hope sa ating mga kababayan. Thank you, ma'am. Mga kaibigan, nakasama po natin Miss Rebecca Bustamante. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Jel Miranda.
para sa DMW, ang tahanan ng OFW.